Hello mga ka-farmer, nandito po tayo ngayon sa farm. Yung farm po natin is nandito po sa Auckland, New Zealand. Isa po kaming OFW, ito po yung pinagkakaabalahan namin. Pag walang pasok po, ito po yung sideline na ginagawa namin para dagdag na income na rin po. So, sa mga nagtatanong po, paano po kayo nagsimula mag-farm dito sa New Zealand? Una po, siyempre, pinangarap natin na magkaroon, and then pinagpipray po natin, and then may mga lupa kaming tiningnan, pero hindi po naging okay. Ito pala ay sinimulan natin nung tinanim natin siya first week ng November. Yeah, I think first week ng November. Itong variety natin po is Charleston Gray. Ito po ay American variety po. Hindi po seedless, malalaki yung seeds niya pero matamis po. Pink flesh siya. And then yeah, yung maturity date niya is 90 to 120 days after transplant. Ito ngayon ay 3 months na, so I think 92 days, 95 days. So yung 95 days na yon, tama lang yun para hinog na yon. Medyo napaaga tayong pag-harvest, hindi pa talaga yung sagad na maturity date niya. Okay. Kasi nga dahil maraming kumakain sa pananim natin, dito sa pakwan natin. Kasi yung New Zealand talaga maraming rabbit, maraming. Yung New Zealand maraming mga animals, no? Maraming mga piste. Kasi hindi mo pwedeng basta-basta patayin yung mga ibon, mga anumang hayop pag regulated siya. So kaya hinarvest na lang natin siya ng medyo mas maaga para naman may ma-harvest tayo. Pero matamis naman siya, siya. Pero matamis na siya ngayon. Yeah. So, yung naharbisan natin is hindi umabot sa kalahati ng tinanim natin. Mga ilan yung tinanim yung natin? Yung tinanim natin is around 10,000 ka plants. Yeah. Pero dahil nga kinain na ng mga ibon, maliliit pa lang kinain na ng ibon at saka ng rabbit. So, hindi natin naharbisan lahat. Okay. Halos kalahati lang, mga around 4,000 yung naharbisan lang natin. Pero ganito din yung ma-harvest natin sa second batch na harvest natin. So ano yung pinakamalaki? Malalaki ba yung variety na yan or maliliit lang? Yung variety nito is gaano kalaki yung max size niya is 6 kilos hanggang 8 kilos. Oh. So hindi natin na maximize yung laki niya. Kasi nga una first time natin nagtanim ng watermelon. First time farmer, no? First time farmer, wala tayong experience po. DIY lahat tayo. Hindi po ito yung linya ng trabaho namin, sinubukan lamang namin kasi malaking potential po at saka extra income na rin sa aming OFW dito sa New Zealand. Pero yun nga, hindi natin una yung mga bagay na yung pagpe-fertilize. Medyo minsan pag naulan, minsan nakakaligtaan eh. Kaya dapat yung pagpe-fertilize is talagang nasusunod dapat yung schedule sa pagpe-fertilize at pagpo-foliar. And then ano pa ba, yung pagpo-pollinate, hindi natin nagagawa ng maayos kasi ang daming bubuyog nung sa ibang linya, ang daming bubuyog. Yeah. Hinayaan lang natin na yung bubuyog yung mag-pollinate. But hindi pala kailangang mano-mano din. Kailangan talagang mano-mano na kasi I think ang pollination ba isang beses lang dapat i-pollinate or usually pag nag-start around 30 days galing mo i-transplant, mag-uumpisa nang magbubulaklak siya. So from 30 days titigil ka na munang mag-spray ng mga pesticide saka insecticide. And then, yun, ipopollinate mo, 10 araw popollinate mo, hindi ka na rin mag-fertilize. Foliar lang siya, within like every 3 days, kailangan mong foliaran siya para masustain ng
ng tanim. Yung dapat na kakainin ng tanim. Yeah, yun yung So ginagawa sa tingin natin. mo ba bawi ka ngayon sa kapital na nilabas mo sa pagtatanim mo ng pakwan? Tingin mo makakabawi ka? Sa tingin ko, medyo mababa ngayon yung presyo ng Ng pakwan? ng pakwan niya. Medyo makakabawi siguro. Sa second harvest natin, makakabawi tayo. Okay. Pero kung yung sa pakwan lang na expenses natin, sobra yung kikitain natin. Pero yung sa kabuuan, pati sa ibang kasi meron tayong talong, meron tayong yung kamatis, Yeah. Ito, tapos pakwan. sitaw, mga beans, okra, so sili, tapos pakwan. Marami tayong sa kabuuan, I think hindi agad mababawi natin yung kapital natin, pero sabi nga, marami tayong natutunan dito. Kaya okay lang kasi babawi tayo sa sunod na season, God's willing, makapagtanim tayo ulit. Yeah. Ano bang best time na magtanim ng pakwan sa New Zealand? Itong watermelon is kasi siya sa tropical siya, native siya sa desyerto, so gusto niya ng mainit na klima, so dapat sa summer siya. Yeah, may mga variety na early summer at saka merong Late. main season at Okay. saka late. Oo. Pero Mabubuhay ba siya sa winter? hindi siya nabubuhay maliban na lang pagka Naka-greenhouse. Heated greenhouse katulad dito sa likod natin or yung tunnel. Okay. Pero medyo magastos yun. Pero sunod itong in few weeks time magtatanim tayo vertical watermelon dito sa greenhouse. Itatry Yeah. natin. Kaya samahan nyo kami sa paano magtanim ng vertical watermelon dito sa greenhouse.